Yung 5 galyon na dumadaong dito, may pangalan yan, Trinidad, Victoria, Santiago, Concepcion, at San Antonio. Okay. Pero sa kasamaan palad, isa lang galyon nakabalik sa spin, yung Victoria. At may sakay na 18 katao na lang. Kasi sa pagkuman ni Juan Sebastian Elcano, kaya bumalik yung iba sa barko, kasama doon si Antonio Pigapita, yung isang writer. Yung isang historian ng ni Magellan. Kaya dahil kay Juan Sebastian Elcano, may nakabalik pa 18 katao. Oh, wow. 18 lang katao. Pero pag galing sila doon sa spin, 240 sila piraso. Oh, wow. Yung lumusob sila dito, hindi alam ni Magellan na ang tauhan nila Lapu-Lapu is 1,500. Wow. Kaya out of number sila. Yeah. No-overwhelm sila. Pero kung nagamit pa na yung kanyon, hindi natin masisiguro kung sino manalo. Yeah. Hindi natin masabi. Pero kasi nakausap ko po isang professor, Danny Girona, historian po siya. Sinabi niya na sa umpisa pa lang, ina-outsmart niya na si Magellan. So nagpadala siya ng mga spy sa mga grupo ni Magellan daw na sinabi na huwag kayong mag-atake na itong oras kasi hindi pa handa yung mga sundalo ni Lapu-Lapu. Talagang sinadya niya sinabi yun para dumating sila ng oras yun, handang-handa na yung 1,000 men ni Lapu-Lapu. 1,500. Tapos naglagay pa sila ng ng mga traps, para mahirapan talaga yung galyon makababa sa tubig. Tapos ang mahirap pa sa mga baril nila noon, hindi pwede mabasa. So maski na hawak nila dito, hindi nila magamit paglaban. Tapos isa pag tira lang yun, wala na, kailangan nila i-reload, hindi pwede mabasa. Wala laban-laban dahil papunta pala sila dito, nagliliparan na yung mga sibat sa lubong sa mga tauhan ni Magellan. Kaunti lang sila. Kaya yung pagdating dito, yung iba lumalaban, namamatay. Kaya nag-command si Juan Sebastian Elcano na bumalik na lang yung iba sa barko, sa galyon para makauwi ng spin. 18 lang sila kapiraso. Wow. Makauwi. Kasama doon si Antonio Pigapita, yung isang writer nila na Okay, well thank you Manong. Thank you very very much po. All right, so that was a very beautiful rendition of ano po ang pangalan po nila? Thank you, Manong Julius. And then he kind of shared with us the brief history of what happened. 1,500 men against Lapu-Lapu's men against Magellan's 240 men. So they were overwhelmed. But part of that, and this is part of my conversation with Professor Danny Girona, was that Lapu-Lapu was already sending misinformation to Magellan's men by telling them to attack at a certain time because his men were not ready. But in fact, that was the exact time that Lapu-Lapu wanted Magellan to come. So let's go check out the rest of the things that we can see here.